Kamakailan lang inanunsyo ng Apple ang susunod na version ng operating system ng iPhone na ilalabas ngayong taglagas na tinatawag na iOS 26 na ipinangalan sa taon pagkatapos ng paglabas nito na magiging 2026. Pinakamalaking pagbabago sa update na ito ay ang interface. Ito ang unang malaking pagbabago sa disenyo mula iOS 7 gamit ang liquid glass na inilapat sa halos lahat ng user interface, kabilang ang mga icon na kumikislap, tumutugon sa galaw ng iPhone at pwedeng gawing transparent para nakafocus pa rin sa wallpaper mo. Nagre-refract din ng liwanag ang lock screen kaya may rainbow effect sa gilid habang umaakyat. Pero marami pang iba sa iOS 26 bukod sa liquid glass. Ang bagong tab bar ay nagko-collapse kapag nag-scroll pababa at lumalawak kapag nag-scroll pataas, kaya mas maluwag ang espasyo para sa content. Nag-iba na rin ang functionality nito. Dati, hindi mo na mababago ang isip mo kapag pumili ka at nakatapat ang daliri mo. Pwede mo na. Kapag hinawakan mo ang tab, may lalabas na parang salamin sa ilalim ng daliri mo na pwede mong ibagsak sa kahit anong tab. Nagbigay rin ang Apple ng option para i-customize ang app icons at widgets na pwedeng gawing maliwanag para sa transparency o madilim para mas mabasa. May dynamic na orasan na ang lock screen na automatikong nagbabago ng laki ayon sa espasyo, kaya mas maganda at stylish ang lock screen nang hindi na apektuhan ang visibility ng notifications. Mas marami nang pwedeng i-customize na Genmoji sa Playground at may bagong larawan mula ChatGPT gaya ng oil painting, watercolor, vector, anime at print. Kapag tumutugtog ng mga kanta sa Apple Music, pwedeng lumabas ang animated na artwork sa lock screen. Magkakaroon din ng developer application programming interface na magpapahintulot sa mga third-party na music app tulad ng Spotify na gawin din ito, pero nasa mga kumpanyang iyon kung susuportahan nila ang feature na ito. Taluwakas, inayos ng Apple ang photo app at ibinalik ang mga tab. Sa halip na pagsama-samahin ang lahat ng iyong mga larawan at collection sa isang malawak na layout na matagal i-scroll, maaari mo na ngayong lumipat sa pagitan ng iyong photo library o mga collection sa isang tap lang, kaya mas mabilis kang makakarating sa gusto mong makita. Mayroon ding bagong spatial scene button na naglalagay ng depth effect sa iyong mga larawan na maaari mo pang gamitin sa lock screen. Ang mga website sa Safari ay ipinapakita na ngayon mula gilid hanggang gilid habang ang mga lumulutang na control ay lumiit habang nag-i-scroll ka pababa. Pwede mo ring i-customize ang layout at settings ng Safari at pumili ng compact, ibaba, or itaas. May kimbad ng camera app ay may simpleng interface para sa video at photo mode at lumalabas ang ibang mode kapag nag-swipe pa kaliwa o pa kanan. Kapag nag-swipe ka pataas, lalabas ang control panel na may lahat ng ibang mga function tulad ng flash at exposure. Habang nasa FaceTime call, maaari nang isalin ng live ang pagsasalita kaya pwede kang magkaroon ng multilingual na pag-uusap agad-agad. Inilagay rin ang functionality na ito sa regular na voice call at text messages. Na-integrate na ang visual intelligence sa screenshots, kaya pwede mo nang hanapin ang mga bagay na nakita mo sa screen tulad ng lampara na gusto mo para sa bahay mo. Automatikong hinihiling ng call screening sa mga hindi kilalang tumatawag na ipakilala ang sarili para malaman mo kung sasagutin mo ang tawag. Para sa mga pagkakataong naka-hold ka sa tawag, pinapayagan ka ng call hold assist na gawin ang ibang bagay gamit ang iyong telepono habang naghihintay. Ipapaalam sa iyo kapag may available ng live agent. Yung mismong phone app and being pinad sa song layout na may airing piliin ng user bilang alternatibo sa klasikong layout. Ginawang posible ng Apple ang custom na ringtone nang hindi na kailangan ng GarageBand kahit na huli na sila dahil bihira na itong gamitin ngayon. Kung gusto mo, buksan ang Files app, piliin ang MP4 or M4A file na 30 segundo o mas maikli, tap Share, More at gamitin bilang ringtone. So pagkatapos, lalabas na ito bilang option sa listahan ng mga ringtone mo. Ang mga text message mula sa hindi kilalang nagpadala ay maaari nang ma-filter palabas ng iyong listahan ng mga pag-uusap at lilitaw na lang sa isang nakalaang folder kung saan maaari mo silang markahan bilang kilala o tuluyang burahin. Tahimik ang mga unknown na mensahe hanggat di mo tinatanggap. Sa group chat, pwede ka nang gumawa ng poll para mabilis magdesisyon, makita kung sino ang nagtatype at maglipat ng Apple Cash. Ngayon, pwede mo nang i-customize ang chat background gamit ang sarili mong larawan gawa sa Image Playground o pre-made animation gaya ng langit o tubig. Ngayon, pwede mo nang piliin at kopyahin ang teksto sa message bubbles kaya mas madali na ang pagkuha ng address o petsa. Habang ang mga folder ng playlist ay nagbibigay daan sa iyo na ilagay ang maraming playlist sa isang lugar kaya mas madali kang makakapag-ayos at mahanap ang playlist na hinahanap mo.
Ngayon, pwede mo nang gamitin ang Apple Music Replay direkta sa app, hindi na kailangang gumamit ng browser. Kung papayagan mo, matutukoy at masasave ng Apple Maps ang mga lugar na pinupuntahan mo tulad ng restaurant o tindahan. Kung makalimutan mo kung saan ka kumain ng masarap, madali mo pa ring makita at balikan yon. Kung mas gusto mong dumaan sa isang particular na ruta papunta sa destination na hindi inirekomenda ng Apple Maps, matututo na ito mula sa iyong mga ginagawa at ia-adjust ang mga direction sa hinaharap ayon sa iyong mga gusto. Ngayon, ang Maps widget ay nagpapakita ng preview ng rutang posibleng kailangan mo depende sa oras ng araw. Bagong disenyo ng boarding passes ay may live activities at ipinapakita ang mahalagang impormasyon sa isang pahina gaya ng direction sa terminal at shortcut para subaybayan ang bagahe sa Find My App. O isang bagong pre-installed na native app na tinatawag na Games ang nagbibigay daan sa iyo na tuklasin ang lahat ng game-related na nilalaman sa iPhone sa iisang lugar. Pag-risk kang makadiskubre ng mga bagong laro, makahanap ng mga in-game na event at makipagkumpetensya sa mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsali sa mga hamon. Ang mga bagong parental controls sa communication limits, communication safety, at App Store ay nagdadagdag ng controls sa contact requests mula sa bata, pati pag-blur ng sensitibong content sa FaceTime at shared album photos. Pwede mo nang gamitin ang United States passport mo bilang digital identification at wallet. Pagyamit ito sa mga Transportation Security Administration checkpoint, mga app at personal. May Apple Intelligence na ang Wallet app para mas pinadali ang order tracking, automatikong nakakakilala, nagbubuod, at nagpapakita ng tracking details mula sa email ng merchant or delivery carrier. Makikita mo rito ang detalye ng order at abiso ng progreso sa isang lugar. Pinapayagan ng bagong Apple Pay na gamitin ang card rewards at installment loan ng personal gamit ang iPhone sa unang pagkakataon. Mas maraming options sa pag-customize ang Apple Podcasts. Mas marami ng playback speed mula 0.5 hanggang 3x at may enhanced dialogue para mas malinaw ang salita kahit may ibang tunog. Sa wakas, darating na rin ang preview app ng macOS sa iPhone kaya mas mabilis ka nang makakapag-scan ng dokumento, mag-edit ng PDF at mag-annotate ng larawan. Kung may maraming numero ng telepono sa isang device, may bagong focus mode filter na pwedeng patahimikin bawat SIM card. Pwedeng itong gamitin para payagan lang ang tawag sa trabaho o personal, depende sa gusto mo. Kung natutulog kang may AirPods, kaya nitong matukoy kung tulog ka na at automatikong itigil ang pinapakinggan mo para makatipid ng baterya at hindi maistorbo ang tulog mo. Pinayagan na ng Apple na baguhin ang default snooze timer sa pagtulog. Pwede ka nang pumili ng oras mula 1 hanggang 15 minuto, hindi lang karaniwang 9 na minuto. Hindi pa ito ganap na kalayaan pero mas mabuti na kaysa dati. Kung di mo naririnig ang pangalan mo habang suot ang AirPods, subukan mong i-enable ang voice detection. Matututo ang iPhone mong kilalanin ang pangalan mo kapag binanggit ng iba at magbibigay abiso kapag narinig ito. Kung may AirPods 4 or AirPods Pro 2 ka, pwede mong i-activate ang beta firmware para mauna mong makuha ang updates bago sa publiko. Magagamit mo rin ang parehong AirPods para simulan ang pag-record ng video sa camera app sa pamamagitan ng pagpindot at paghawak sa stem. Maliban sa dating abiso kapag mababa na ang baterya ng AirPods, may abiso na rin kapag fully charged na mainam kung gusto mong gamitin ang cable para mag-charge ng ibang device. Kung naranasan mong buksan ang kotse at biglang lumakas ang musika sa speaker, maaari mo na itong pigilan gamit ang bagong toggle na panatilihin ang audio sa headphones sa AirPlay at Continuity na humahadlang sa automatic na paglipat ng audio mula headphones papunta sa kotse o Bluetooth speaker. At kung gusto mong laging naka-low power mode ang iyong iPhone, nagdagdag ang Apple ng bagong adaptive power mode para mas mapaganda ang karanasan mo. Kung marami kang baterya at hindi agad nauubos, walang epekto ang adaptive power. Kapag mabilis nang bumaba ang baterya, babawasan ng iPhone ang liwanag ng display o pababagalin ang background tasks para makatipid. And sungkap, mabot na sa 20% ang baterya, automatiko itong lilipat sa low power mode para mapahaba pa ang buhay ng baterya hanggat maaari. Habang nagcha-charge ang iPhone, pansamantala nitong ipinapakita kung kailan mapupuno ang baterya. Kung gusto mong malaman kung gaano pa katagal gamitin, makikita mo ito sa battery settings. Sa audio at visual accessibility settings, nagdagdag ang Apple ng bagong background sounds gaya ng bulungan, singaw, eroplano, bangka, at iba pa bilang ambient noise.
Ang weather via satellite ay nagbibigay ng forecast kahit walang Wi-Fi o signal para manatili kang updated sa posibleng panganib habang nag-hiking o umaakyat ng bato. Ngayon may dagdag ng uri ng insidente ang Apple Maps. Dati, aksidente, panganib at speed check lang ang pwede i-report. Patikot tong tanong ang mga option para sa trapiko, roadwork at pagsasara ng kalsada. Sa personal na pagpapaganda ng boses, kaya mong gawing mas makinis at natural ang tunog ng boses mo sa loob ng 1 minuto. Dati, 15 minuto ang proseso at 150 parirala ang babasahin. Ngayon, 10 na lang ang kailangan basahin. May bagong option ang vehicle motion cues para mabawasan ang hilo tulad ng pagdagdag o pagpapalaki ng tuldok sa screen at pagpalit ng kulay ng mga ito. Sa iyong cellular network, maring ilipat ng mga user ang kanilang eSIM papunta sa isang Android na device. Mukhang pwedeng maglipat ang mga user ng kahit anong network mula Android kapag nagsiset-up ng bagong eSIM sa iPhone. Ang Wi-Fi aware support ay ibig sabihin pwedeng direktang kumonekta ang iPhone sa ibang device o accessory kahit walang parehong Wi-Fi network or internet. May nakatagong code sa iOS 26 para sa bagong tampok na Captive Wi-Fi Sync kahit hindi pa ito inilalabas ng Apple. Mas pinadadali nito ang pag-sign in sa public Wi-Fi sa pamamagitan ng pag-sync ng Captive Login sa iba't ibang Apple device. Kapag kumonekta ka sa Wi-Fi ng paliparan or hotel, gamit ang isang device, automatikong makakakonekta na rin ang iba mo pang device nang hindi na inuulit ang login. Duwaks sa mais pa ang bagong update na ang CarPlay. Kung naiinis ka na automatikong kumukuha ng screenshot ang iPhone mo ng CarPlay habang nasa kotse, maaari mo na ngayong patayin ang function na yan sa settings. Na-update na ang interface nito gamit ang parehong liquid glass na itsura tulad ng sa iPhone at maaari ka na ngayong magpadala ng tapbacks kapag sumasagot sa isang mensahe. So, sa Messages app, magtakita mo sa imong daikapin na usapan mula sa iyong iPhone habang ang mga widget ay available na rin at maaari nang idagdag sa pamamagitan ng CarPlay settings ng iPhone. Makikita mo ang mga ito sa pamamagitan ng pag-swipe pakaliwa mula sa home screen na nagbibigay daan sa iyong makita ang lagay ng panahon, mga kaganapan sa iyong kalendaryo, at kahit kontrolin ang mga smart home accessories mula sa upuan ng driver. Magkakaroon na ng live activities sa CarPlay, kaya pwede mo nang subaybayan ang flight or food order nang hindi kinukuha ang iPhone. Kung isa ka sa maswerte may-ari ng Aston Martin, kabilang ka sa ilan na makakaranas ng CarPlay Ultra. Ito ay isang bagay na ipinakita ng Apple noong 2022 at original na planong ilabas sa 2024. May mga delay pero nandito na ngayon. Nako-control ng CarPlay Ultra ang klima, seat heater, tingnan ang stats tulad ng tire pressure at mileage at mag-manage ng maraming screen. Pinapalitan lang nito ang software ng sasakyan ng Apple software. O ang nagpapaspecial dito ay bawat manufacturer ay direktang nakikipagtrabaho sa Apple para i-customize ang itsura at pakiramdam base sa kanilang brand. Si Aston Martin ang una pero susunod pa sina Acura, Honda, Ford, Jaguar at Porsche. Iyan ang mabilisang talakayan ng mga bagong feature sa iOS 26 ngayong taglagas. Pwede mo na itong i-download bilang beta, pero marami pang bugs at mabilis makadrain ng baterya, kaya mas mabuting hintayin ang stable at opisyal na release sa Setyembre. Ako si Greg mula sa Apple Explained. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video.